Ang ating pagbasa ngayon, Linggo, Desyembre 24, ay hango sa Ebanghelyo ni San Lucas. Nang ika-6 na buwan ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang anghel na si Gabriel ay isinugo ng Diyos sa Nazaret, na isang bayan sa Galilea, upang kausapin ang isang dalaga na ang pangalay, Maria. Siya ay nakatakda ng ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa angkan ni David. Lumapit ang anghel sa dalaga at binati ito. Magalak ka, ikaw ay lubos na kinalulugdan ng Diyos. Sumasa iyo ang Panginoon. Naguluhan si Maria sa sinabi ng anghel at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan ng ganoong pagbati. Sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugod-lugod ka sa Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki at siya ay pangangalanan mong Jesus. Siya ay magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David upang maghari sa angkan ni Jacob magpakailanman. Ang kanyang paghahari ay walang katapusan." "Paano pong mangyayari ito gayong ako'y isang birhen?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Sasa iyo ang Espiritu Santo at mapapasailalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Dahil dito, ang isisilang mo'y banal at tatawaging anak ng Diyos. Hindi ba't ang kamag-anak mong si Elizabeth ay baog? Gayon may, naglihi siya at ngayoy ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao kahit na siya ay matanda na, sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi." Pagkatapos, umalis na ang anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang ating faith food reflection ay mula kay Brother Celton Sindo ng Hand of the Sower Catholic Community on Mary's Fiat. Ngayong bisperas ng Kapaskuhan, itinatampok ng liturhiya ng salita ng Diyos ang ginawang pag-oo ni Birheng Maria upang bigyang katuparan ang dakilang plano ng kaligtasan para sa sanlibutan. Ngayon, ang dakilang pagdiriwang ng pagkakatawang tao ng ating Panginoong Hesukristo na kung saan ang salita ay naging laman at nanirahan sa ating kalagitnaan. Juan Kapitulo 1, versikulo 14. So, let's now meditate on Mary's Fiat, our yes to God. F is for fortitude, katatagan ng kalooban. Hindi lang ito basta katapangan kundi isang kaloob ng Espiritong Banal. Ito ang biyayang nagpapalakas sa atin upang magiting na harapin ang mga pagsubok sa landas natin. Tulad ng mahal na ina, maaring malagay tayo sa alanganing sitwasyon na kadalas ay may kaakibat pang panganib. Ngunit sa kaibuturan ng ating kalooban, naroon ang malumanay niyang tinig na nagbibigay katiyakan sa atin at nagsasabing, "Huwag kang lubusang mangamba, sasamahan kita." I is for initiative, like the fiat of God the Father when He said, "Fiat lux, and there was light." Genesis chapter 1 verse 3. Kung ano ang kanyang sinabi, iyon ng mapangyayari. May bisa ang kanyang salita, hindi lang basta naghihintay ang mahal na ina sa pagkilos ng Diyos. May kusa siyang ginawagawang hakbang upang ang banal niyang kalooban ay masunod. Pinatunayan niya ito sa kanyang pagdalaw sa kanyang pinsang si Elizabeth.
Lucas chapter 1 verses 39 to 45. Sa kasalan sa Cana, Juan chapter 2 verse 1 to 12. Maging sa pagpanaog ng banal na espiritu noong araw ng Pentecostes, Gawa chapter 1 verse 14, na kung saan aktibo siyang nakilahok sa pagtupad ng kalooban ng Diyos. A is for acceptance. Di man niya lubusang nauunawaan ang mahiwagang plano ng Diyos, handa pa rin siyang sumunod, mga hulugan man ito ng ibayong pagdurusa sa gagawin niyang pagtalima. Tandaan mo, ang batang iyay nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Dahil dito, magdaranas ka ng matinding kapighatiang parang isang patalim na itatarak sa iyong puso. Lucas chapter 2 verses 34 to 35. Para kay Maria, anumang pagdurusa sa buhay ay may saysay kung sa Panginoon ganap mong iaalay. Letter T is for thanksgiving. Ang kanyang Magnificat, Lucas chapter 2 verses 46 to 55, ay kanyang radikal ngunit taus-pusong pagpapahayag ng kanyang pasasalamat sa mga kamanghamanghang biyaya na ibinubuhos sa kanya ng Amang mapagpala. For indeed, to thank is to think, and the difference between the two is the letter I. Sadyang kung kikilalanin lang natin na ang lahat-lahat ng ating mga tinatangkilik sa buhay ay pawang kaloob lamang ng ating Panginoong mapagbigay, itutulak tayo nito upang magpasalamat ng husto. Naway tunay ngang maging huwaran natin ang mahal na ina sa ipinakita niyang halimbawa ng kanyang katatagan ng kalooban, fortitude, tugma ang salita sa gawa, initiative, pagtanggap ng kalooban ng Diyos, acceptance, at ganap na pagpapasalamat, thanksgiving. Kamusta na kapatid ang sarili mong fiat? Isang mapagpalang Pasko naway ating matamo. Manalangin tayo. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming mga makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Santa Maria, mapag-ampon sa mga Kristiyano, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Faith Food Takeout for the Week. To thank is to think. Kung kikilalanin lang natin na ang lahat-lahat ng mga tinatangkilik sa buhay ay pawang kaloob lamang ng ating Panginoong mapagbigay, itutulak tayo nito upang magpasalamat ng husto.